Ayan. Hi guys, good evening. Welcome to YouTube. You are in the Seaman Discarded channel. My name is Maricel and I am your host this evening video. Ang content ko sa gabing ito is all about at ito ay most question ng mga bagong newly hired crew at mga gustong magbarko is it's all about pagkain. Kamusta nga ba ang pagkain sa loob ng barko? Masarap ba? Mga kaibigan, ako po ay 17 years of experience na, overall experience sa sea base. 16 years in Magsaysay and 1 year sa ibang company. So overall is 17 experience. Sa tagal ko pong nagbabarko, ako po ay nagpapasalamat dahil saan ka pa nakakakita na pag-akyat mo ng barko is libre lahat. Libre ang pagkain, wala ka nang iisipin, kung sino yung pagkatapos mong kumain, kung sino yung maghuhugas ng yung pagkain, ng pinagkainan. Correct me if I'm wrong ha. Kung may mga sasabihin ako or kung may sasabihin ako na hindi maganda or mali-mali na naman ang Tagalog ko, pagpasensyahan nyo na po ha. At kung may matamaan po, pasensya na po. Nais ko lang ang video ito ay wala pong pinapatamaan. Ito po ay general. So, ang most frequently question po ng mga bagong marino or nagbabalak magbarko is kamusta ang pagkain sa loob ng barko. Ang food talaga, isa sa mga question yan, lalo na ng mga bagong hard crew. So, mga kaibigan, ang pagkain sa loob ng barko is, para sa akin ha, masarap. Masarap siya kasi pinaghirapan ng mga kapwa nating marino, mga chefs. Masarap siya kasi niluluto nila na may pagmamahal. Yung hirap at pagod nila, talagang binuhos nila para maluto yung food, no? So, masarap siya. At ang kinaganda kasi hindi lamang Filipino dish ang hinihain, kundi meron ding iba't ibang mga putahe ng ibang mga kapwa mo marino, mga international food, mga kultura, iba't ibang putahe ng iba't ibang lahi. Okay? So, pagpasensya na naman po ang aking Tagalog. Kasi napapanood ko yung mga last videos ko, no? Yung Tagalog ko, baloktot. Pero wag po tayong tumingin sa mali, Titingnan po natin yung kung ano yung mapupulot na aral nyo sa channel ko, which is matututo kayo sa well-experienced na crew. Lalo na kung ikaw ay baguhan. Ang pagkain sa barko is masarap. At saka, isa pa, hindi mo na iisipin pa kung sino yung maghuhugas ng plato mo, kung sino yung maglilinis na pagkainan mo. So, appreciate, no? Appreciate natin kung ano yung pagkain na meron tayo. At pag-akyat mo ng barko, no, huwag kang mag-expect na kung ano yung nakakain mo lahat dito sa Pilipinas, sa bahay mo, is makakain mo lahat sa loob ng barko. Huwag kang mag-expect. Huwag kang mag-expect. I repeat, huwag kang mag-expect. Kasi, hindi lang ikaw ang lahi na nagtatrabaho sa loob ng barko. Meron kang makakasamang mga like Indian, Vanuatu, Indonesian, ano pa ba, South African, German, China, Korea, international kumbaga. So, don't expect na lahat ng pagkain na kinakain mo sa bahay mo is makakain mo sa loob ng barko. Pero, depende ito sa company nyo, I don't know sa cargos and I don't know sa ibang kumpanya. Pero based on my experience is, may mga pagkain tayo dito na nakakain ko rin sa loob ng barko, kagaya ng fried chicken, spaghetti, adobong baboy, adobong manok, tinolang manok. So, nakakain, mga isda, pritong isda. So, masaya ako, no? And thankful ako dahil nakakakain din ako na kahit malayo ako sa Pilipinas, sa pamilya ko, pero
feeling ko, malapit lang ako sa pamilya ko kasi yung mga pagkain ay nakakain ko rin. Yung mga niluluto sa bahay ay nakakain ko rin sa loob ng barko. Hindi nga lang lahat. Pero at least, may nakakain ako. Kaysa wala. Ilang milyon ngayon ang pulubi, ilang milyon ang beggar sa buong mundo na walang makain. Samantala, tayo ay may makakain. So, masarap ang lalo na pag may mga special occasion, like Christmas, New Year's, Seafarers Day, ano pa ba, yung mga special occasions, Valentine's Day, yan, mga masasarap ang lalong sumasarap ang pagkain dyan. O, ganun din naman, fair naman sa ibang lahi din ganun din naman kapag kunyari Independence Day nila, ganun din na kung ano yung pagkain nila, iniyain din sa loob ng barko. Yun nga lang kasi hindi lahat ng kinakain natin dito sa bahay natin ay makakain natin sa loob o loob ng barko. Tapos ang iba, lalo na siguro kung may nanonood sa akin na ex-crew, ay wag naman tataas ang kilay mo. Kaya alam ko yung pakiramdam mo. Ang pagkain sa barko, kaya lang naman hindi nagiging masarap. Pasintabi sa matatamaan pasintabi, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Pero wala akong tinutukoy dito na kahit sino man. This is general po ito Ito po ay base sa na-share din sa akin ng kapwa nating marino at mga base rin to sa experience ko sa loob ng 17 years at sea experience. Na para sa akin, thankful din ako dahil may nakakain ako, hindi ako yung palimos. Pero, syempre, nagiging hindi lang masarap minsan ang pagkain kapag reklamador tayo. Kapag yung meron, ang hinahanap mo, wala. Kaya hindi siya nagiging masarap kasi hindi tayo kontento. Ganyan na naman hindi nagiging masarap ang pagkain kapag reklamo tayo ng reklamo or else hinahanap mo yung wala, kung ano yung meron, di ka kontento. So, kaya nagiging hindi masarap ang panlasa mo. So, once again kaya hindi nagiging masarap ang food kapag may ugali kang ganito, reklamador, hindi ka kontento, hinahanap mo yung wala, kung anong meron, hindi ka marunong magpasalamat. Kaya hindi siya nagiging masarap. Pero kung ikaw ay kontento, marunong magpasalamat, magiging masarap ang pagkain para sa'yo. Kung iisipin mo na yung pagkain na yan ay blessing yan mula sa Diyos, sasarap at sasarap ang panlasa mo. Kasi ganito mga kaibigan ang ibig kong sabihin. Kung ikaw, halimbawa sa bahay nyo, diba kung lagi na lang adobong manok, or sabi natin araw-araw sa umaga, pritong itlog, tuyo, tapos sa tanghali, adobong manok, tinola, kung dyan lang lagi nag-iikot yung putahin nyo, syempre diba nakakasawa rin, maghahanap ka rin ng ibang putahe, ng ibang menu, kaso nga lang, kailangan natin tanggapin na kung anong meron, kasi syempre diba yung mga chef natin, saludo ako sa mga chef talagang hindi basta-basta ang trabaho nila, napakahirap maging chef. Kung alam mo lang, napakahirap maging chef. Kaya saludo ako sa lahat ng mga chef. Sa mga, kahit anong chef pa yan, basta napakahirap ang trabaho nila, hindi basta-basta. Kaya talagang proud ako sa mga chef na yan. Okay, so, kung, siyempre, yung kapag araw-araw mo siyang kinakain, nakakasawa naman talaga, real talk lang. Diba? Nakakasawa naman talaga. Pero, anong magagawa natin? Ngayon, kung hindi mo kaya, huwag ka na lang magbarko. Diba? Kasi, kung kunyari, umabot ka na ng 10 years, 15 years, at yan din lang kahit sang mapakargo ka man, mapapassenger cruise line ka man, at yan din lang ang kinakain mo, then, huwag ka na lang magbarko, huwag ka na magpatuloy sa pagbabarko kung reklamo ka ng reklamo. Pero, kung ikaw ay may kontento, masatisfaction sa buhay, then tanggapin mo kung anong meron ka. Ito naikwento sa akin to ng isa sa mga nagtatrabaho sa cargo
ah, kasi kami, pag nagsusolas, no, sa training room, minsan after ng few breaks, merong, alam mo naman, di ba, sabi ko, may pagkamarites ako. Kaya nagagamit ko ngayon yung pagkamarites ko sa pag-share sa inyo in a good way. So, na-share ko siya ngayon sa content ko na, yung dati may nakausap ako na from the cargo siya. Tapos nagreklamo siya ng, ang pagkain sa barko, puro na lang matataba. Ang pagkain sa barko, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Nakatingin lang ako sa kanya, reaction ko sa kanya. Alam nyo, ano reaction ko sa kanya habang nagkukwento siya? Sabi ko, ang sa isip ko lang is, huwag ka na lang magbarko kaya kuya. Kung puro ka reklamo, ba't ka pa nag-training ngayon, nagtitake ng refreshing course? Kung reklamo, hindi ka pa nga nakakita ng barko, nakabalik ng barko, reklamo ka ng reklamo sa pagkain, huwag ka na lang magbarko kuya. Kasi real talk lang real talk lang mga kaibigan. Para sa mga ex-crew, talaga namang masarap yung pagkain. Kaso lang, pag yan lagi ang pagkain mo sa loob ng 10 years or 16 years ng pagbabarko mo, syempre, real talk lang tayo. Totoo lang nakakasawa at nakakasawa rin. Kasi magsisinungaling naman ako pag sinabi kong, hindi nakakasawa ang pagkain sa barko. 20 years na ako, hindi nakakasawa. Which is, sometimes nafe-feel ko rin sa sarili ko. Syempre, hindi rin ako perfecto. Nafe-feel ko rin sa sarili ko na minsan nakakaano rin ako na, di ba? Hindi mo maiwasan na may ganong reaction ka rin. Alam nyo na yon, nagigets nyo na yon. So, pero syempre, kailangan ko sa content kong ito, syempre, iwasan natin yung magsabi ng negative, di ba? So, kaya ang payo ko lang, no, sa newly hired crew at saka gusto magbarko, na kung ano yung madatnan nyo sa barko, huwag kayong maghanap ng wala. Kung ano meron, be thankful. At saka isa pa, napakasarap talaga magbarko. Basta nasa puso mo. At kung matapang ka at ready mong tanggapin ang lahat na mahirap talaga ang pagbabarko, is para sa iyo na matatag ka at matapang ka, napakasarap naman talaga magbarko. Kasi saan ka pa? Libre food, free accommodation, free medical. Oh, saan ka pa? Uwi ka pa ba niyan? Ha? So, in a conclusion, no, sa summary sa video na to, no, ang tanong na masarap ba pagkain sa loob ng barko? Para sa akin, alin ang pipiliin ko? Ang pulubi, wala nga makain. Ako may makain. Magrereklamo pa ako. Who am I to complain sa blessing ng Lord? 'Di ba? Kahit sabihin mo, syempre tao lang tayo minsan, 'di ba? In 17 years, syempre nagkakaroon din tayo ng bad reaction. Pero minsan na-realize ko, who am I to complain sa binigay ng Lord? Kasi pagising ko, wala na akong problemahin. May nakahanda ng pagkain. So magrereklamo pa ba ako? Kaya sa mga bagong newly hired crew, sa mga gusto mong barko, pag akit nyo ng barko hindi na siya bahay nyo. Nasa loob na kayo ng barko. So kung ano yung meron at binigay sa inyo, do not complain. Do not ever complain. Instead, be thankful of everything. Pasalamat ka, may makain ka. Yung iba, pulubi, walang makain. Pero ikaw, napapalibutan ka ng pagkain sa loob ng barko. Okay? So, nawa may napupulot kang idea, at may natutunan ka sa channel na ito. At para naman sa ating mga ex-crew, I know how you feel. Okay? Huwag na lang tayong mag-negative reaction. Instead, magpasalamat na lang tayo kasi meron tayong trabaho. Hindi tayo jobless. Okay? So, ano man ang gagawin ninyo, this is the Seaman Discarded Channel. My name is Maricel at salamat sa patuloy at walang sawang pakikinig ninyo, panonood ninyo. Tandaan ang channel na ito, it's a combination of drama and comedy and sometimes action. Charot. Okay, so please help me to share this video. Don't forget, pag hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe naman ang channel ko. And then, share at click the bell button para ma-notify ka lagi sa tuwing meron akong i-upload na mga video. Maraming salamat and God bless you. Bye-bye! Halika na! Kain na tayo! Charot. Okay, bye-bye!